Huwag matakot sa pag-aresto ng China. Naging marahas na ang China makaraang ipatupad ang kanilang no trespass rule sa South China Sea noong Sabado. Binangga ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard at isang sundalo ang naputulan ng daliri sa kolisyon. Bukod sa pagbangga, umakyat sa barko ang mga miyembro ng China Coast Guard at kinuha ang mga baril ng Philippine Coast Guard. Pero sabi ng mga eksperto, hindi pa raw act of war ang nangyari. Sa pulisiya ng China, aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang sinumang papasok sa inaangkin nilang karagatan. Ikukulong nila ng 60 o 60 araw na walang paglilitis ang mga mahuhuli na papasok sa kanilang inaangking teritoryo. Sa pagbangga ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, sinabi ng China na pumasok daw sa kanilang teritoryo ang Philippine Coast Guard. Hindi naman pinatulan ng Philippine Coast Guard ang maling report ng China. Kapag may nangyayari, lagi ng maling impormasyon ang inihahayag ng China. Hindi raw muna magko-comment ang Philippine Coast Guard sa nangyari sapagkat mapanlin lang umano ang mga pahayag ng China. Pinakamaganda na paigtingin ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ngayong naglabas ng kautusan ang China na aarestuhin ang papasok sa inaangking karagatan, dapat namang pagsikapan ng Pilipinas ang regular na pagpapatrolya at kung ang banta ng China ay aarestuhin ang papasok sa kanilang karagatan, dapat ganito rin ang pulisiya ng Pilipinas. Arestuhin din ang sinumang papasok sa teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mayroong karapatan magpatrolya ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea sapagkat bahagi ito ng tungkulin na protektahan ang teritoryo sa mga dayuhang papasok at pati na rin sa mga nangyayaring smuggling activities. Inihayag naman ng Philippine Air Force na kailangan nila ng karagdagang air assets kabilang ang unmanned aerial vehicles para makatulong sa pag-monitor sa WPS. Mahalaga raw mabantayan ang eastern seaboards at katimugang bahagi ng bansa. Isa rin sa kabutihang maidudulot ng regular na pagpapatrolya ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ay mababantayan ang mga mangingisda na matagal nang ginigipit ng China Coast Guard at mga Chinese militia. Marami ng pagkakataon na hinaras ng China Coast Guard ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Hinahabol at binobomba sila ng tubig ng China Coast Guard kaya wala silang nahuhuli. Maski ang mga nakukuha nilang clam at iba pang shell ay kinukumpiska at itinatapon ng China Coast Guard. Nakapagpapalakas naman ng loob ang sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi sila natatakot at patuloy na magpapatrolya. Hinihikayat nila ang mga mangingisda na ituloy lamang ang kanilang pangingisda sa lugar. Saluduhan ang mga bayaning Pinoy sa WPS. Yan yung masakit na balita na ginawa ng China sa inaangkin nilang teritoryo. Binangga nila ang Philippine Coast Guard at may naputulan ng daliri. Pero sabi ng mga eksperto ay hindi daw ito act of war. Nakakalungkot na ganun ang mga sinasabi nila. Yun ay sinadya at hindi yun isang aksidente lamang. Magkaiba ang pananaw dito ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin at si Defense Secretary Gilbo Teodoro. Dapat pagka ganito mga issue dapat ito ay parehas ang kanilang mga sinasabi, hindi pa iba-iba at hindi magkasalungat ang kanilang pananaw at opinion sa mga bagay na kagaya nito. Bullying, harassment, iba yung ginagawa ng China. Panggigipit, iba yung mga ginagawa na nila. Inaangkin nila ang teritoryo ng Pilipinas na hindi naman sa kanila. Pati kabuhayan ng mga mangingisda.
nadadamay, kawawa ang mga mangingisda na nagbibigay ng kabuhayan sa ating bayan, sa mga Pilipino. Kaya dapat na maayos ito sa lalong madaling panahon. Hindi na maganda yung ginagawa ng China. Dapat mag-utos ang presidente na si PBBM na ito ay mawakasan na at maitigil at maayos na maging sa mga opinyon ng kanyang mga tauhan sa gabinete. Dapat iisa ang kanilang sasabihin, hindi pa iba-iba, hindi salungat.